Ang ating ebanghelyo ngayon, September 22, Lunes, ay galing kay St. Luke chapter 8 verse 16 to 18. Sinabi ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakloban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di nalalantad at walang lihim na di nabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay galing kay Brother Christian Costuna ng Hand of the Sower Catholic Community. May ilaw na. Naalala niyo pa ba noong 90s nang nagkaroon tayo dito sa Pilipinas ng krisis sa kuryente? Na halos araw-araw ay walang kuryente sa malaking bahagi ng Luzon at pati na rin sa Kalakang, Maynila. Grade school pa lamang ako noon ng mga panahon niyon at kahit gusto kong maglaro ng family computer, hindi naman bubukas dahil wala ngang kuryente. Kaya yung freezer ng refrigerator na lang ang binubuksan ko para kumain ng ice candy na malambot. Ito ang halos palagi ang buhay namin sa bahay kapag walang kuryente. Pero alam nyo ba na meron itong itinuro sa akin bilang isang bata? Ang maging masaya pa rin sa kabila ng init ng panahon at dilim ng magdamag dahil walang kuryente at tanging kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa gabi. Mahalaga sa ating buhay na sa tuwing dumaranas tayo ng kahirapan o pagdurusa ay may ilaw pa rin sa ating puso at isip. Kay Jesus nagmumula ang liwanag na ito. Siya ang ilaw na nagbibigay gabay sa ating nilalakaran upang hindi tayo maligaw at mawala sa ating dinaraanan pabalik sa kanyang kalooban. Huwag tayong manatili sa kadiliman ng ating buhay, lalo kung hindi naman brown out, dahil may liwanag pa rin tayo na makikita sa ilaw ni Kristo at pag-asa ang kalakip nito dahil hindi magtatagal kaliwanagan sa atin ang idudulot nito. Parang kapag bumalik na ang kuryente, marami sa amin ang sumisigaw, may ilaw na! Manalangin tayo. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa inyong liwanag at gabay sa amin araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.